Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan. Hindi po bagay na nagbabait-baitan itong si Sara Duterte, no? Yan nga po, dahil itong mga nakaraang mga issue laban kay Sara mula sa kanyang mga pagbabanta ng pagpatay, no? Mga mga matitindi pong pagsagot sa Kongreso, no, mukhang nagpapalambot ng image itong si Sara. At may mga bali-balita nga po, mga kabunyog, mga kababayan, na kumuha ng PR firm. Parang isang PR firm o consultation na consultancy sa image, itong si Sara Duterte para palambutin ang kanyang imahe, kung bagay maging siya, no? Maging mabait. Kasi nga po talagang hindi lang imahe ni Sara ang barumbada, Hindi lang po imahe, yung talagang kanyang ugali, yung kanyang asal, yung kanyang pananalita, pagkilos ay masasabi po talagang barumbada. So, mukhang mahihirapan si Sara Duterte na yan. Mabago yan or mabago ang paningin sa kanya ng mga tao. Dahil yan po yung ipinakita niya sa haba ng panahon na siya ay nanunungkulan bilang public official. Ngayon, itong si Sara Duterte kasi umiikot-ikot ito sa mga iba't ibang probinsya, dahil maaga siyang nagdeklara ng kampanya, no, na siya lalaban sa 2028. So tingin natin bilang paghahanda diyan sa kanyang ambisyon sa 2028 na maging presidente siya ng Pilipinas, umiikot siya sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. At eto nga po, marami siyang mga dinadaluhan ng mga speaking engagement. Isa na nga po dito yung mga graduation. Siyempre, pagka graduation, maraming mga tao po yan, di ba? At ito nga, merong isang graduation dito sa Zamboanga City po, no? Ewan ko, Zamboanga City ito, no? Zamboanga del Norte. Eto, basahin natin. Palandok Elementary School, Zamboanga del Norte, no? Yan, nagsalita po si Sara dyan, no? Mayroon siyang speaking engagement kung saan ay siyempre, ang mga audience niya ay mga bata. I think, mga elementary. At yung mga magulang. Ngayon, sa paraan ng pagsasalita ni Sara Duterte, siyempre, dahil bata yung kaharap niya, mabait na mabait ang kanyang tono, di ba? At ito nga po yung sinabi niya na talagang nagulat tayo, no? Matindi po yung sinabi ni Sara. Mukhang ibang Sara Duterte yung nagpakita dyan, ano? Kumbaga hindi bagay dahil masasabi natin yung kanyang soft image na malambot, na pangiti-ngiti, na payakap-yakap, mukha naman po talagang yan ay kaplastikan, dahil hindi naman po yan ang tunay niyang ugali o asal, di ba? Alam naman natin yung mga record ni Sara, hindi naman yan paninira. Public knowledge po yan, yung mga ginawa niyang pagiging barumbado, pagiging barumbado po sa isip, sa salita at sa gawa. Ito po yung sinabi ni Sara, no? Mga kabunyog, mga kababayan, sabi niya doon sa Palandok Elementary School sa Zamboanga del Norte, graduation po ito ng mga bata o recognition day, ano? Sabi niya, be kind. Sabi niya po, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi. Di ba? Paninira o pananakit ng inyong kapwa-tao. Yan po ang sabi niya. Alam niyo, maganda yung mensahe di ba? Maganda yon. Ang sabi niya, be kind, maging mabait. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira o pananakit ng inyong kapwa-tao. Yung mensahe po maganda. Ano natin yon? Hindi natin yun kukontrahen. Dahil tama naman Ang isang tao dapat maging mabait, huwag sumama sa pang-aapi, paninira, at pananakit ng kapwa-tao.
Ha? Kaya lang ang problema dito mga kabunyog, mga kababayan, ang nagsasalita nito ay si Sara Duterte. Di ba? Kung baga naman, ha? Kaya kung po pwede, sana, hindi effective eh. Hindi effective po na yan ay ganyan yung pakita ni Sara Duterte. Masabi natin, pakitang tao na lang ito eh, no? Kaplastikan po. Halimbawa, yung sa puntong maging mabait. Oh, mabait ba siya? Halimbawa, example natin. Tinatanong lang naman siya ng mga mambabatas. Saan niya dinala yung pera? Anong mga pinagkagastosan? Oh, hindi naman siya mabait eh. Salbahe nga po siya sa pagsagot eh, di ba? Ha? Salbahe. Oh. Pangalawa po, pananakit ng kapwa-tao. Sabi niya rito, oh, yan ang mensahe ni Sara Duterte sa mga bata, oh, diyan sa graduation. Oh, huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira o pananakit ng inyong kapwa-tao. Oh. O di ba si Sara Duterte yung nanuntok ng sheriff? Naalala niyo ba 'yon? Nanuntok po ito ng sheriff. Ha? Alam niyo yung sheriff, pinatutupad yung court order. Kaya lang si Sara siguro gusto magpasikat sa mga tao, sinuntok yung sheriff. Matanda na po yung sheriff na 'yon. Oh, yan ba ang sinasabi na huwag makikisali sa pananakit, di ba? Ng kapwa-tao, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Oh, huwag kayong sumali sa pananakit o paninira. Ngayon po, isa rin po siya. Halimbawa po, wag na lang si Sara Duterte, yung pamilya niya. O di ba sabi nga kung ano ang pamilya mo, yun ka eh. Kung anong itinanim siyang aanihin, di ba? O halimbawa yung tatay niya, o di ba grabe naman po ang kaso niyan ng kanyang tatay. Pagpatay ng tao, pag-utos ng pagpatay ng tao. Mabigat, napakabigat. Ha, yung kanyang kapatid na si Polong Duterte, ito naman po may video. Oh. Anong ginawa ni Polong nung nalasing sa isang bar sa Davao City? Oh. Yung pong bugaw, yung mga kumuha ng mga babae para dun sa inuman nila Polong. Ha, ay mukhang naniningil na yung bugaw. Ay ang ginawa ni Polong ay pinagsusuntok po sa tagiliran at hawak yung kutsilyo. Talagang kumbaga demonyo po ang dating ni ni Polong, no? May pagka talagang kumbaga siga talaga na hawak yung kutsilyo, sinusuntok yung tao na yon na bugaw, ha. Yan po may video yan, ha. At hindi naman dininayan ni Polong Duterte. O di ba? Kumbaga kung silang magkakapatid makikita nyo mga mabalasik po ang mga sinasabi. Si Sara Duterte, si Pulong, tsaka si Baste. Ha, 'di ba? Ilan na yung mga pagbabanta ni Pulong? Ha, nasa hindi niya papatahimikin ang Pilipinas pag namatay ang tatay niya sa ICC. At ito nga si Sara Duterte, speaking of pagbabanta. O ito po public knowledge po 'yun. Nasabi niya, na-imagine niyang gigilitan niya si PBBM, 'di ba? Gumaganon siya, talagang gigil na gigil siya. Nakaganon pa 'yo. Talagang yung video. Di ba po, mga kabunyog, mga kababayan? At sabi nga niya, may kinausap na siya na talagang killer. Matindi po, no? May kinausap siyang ganyan na gagawa po ng karasan or pagpatay sa mismong presidente, kay Liza Araneta at kay Martin Romualdez. Sinabi po ni Sara yan na talagang may kinausap na siya na kumbaga gaganti kung siya anumang mangyari sa kanya. 'Di ba? Gagantihan na papatayin si Marcos, si Liza at si Martin. At sinabi niya po 'yan in public, vlog po 'yan. Public vlog po 'yan ni Sara Duterte. So, kumbaga yung kanyang mga sinasabi, bagamat maganda yung mensahe, pakunwari po 'yun 'Di ba? Kaplastikan po 'yon na siya pa yung magsasabi ng ganyan. Hindi po bagay At tingin po natin, ito'y conscious effort ni Sara Duterte para palambutin yung kanyang image. Siyempre, alam niyo po, ang presidente, kung tatakbo siyang presidente, maraming mga tao din naman ayaw sa mga ganyang mabalasik, mabagsik. Di ba? May mga tao ang gusto, maayos ka, malumanay. So, mukhang ganyan ang image na pinapakita ngayon ni Sara Duterte. Mukhang yan ang payo sa kanya
isang PR firm na mga napabalita ngang kumuha siya. Kumuha siya ng PR firm para doktorin or ayusin yung kanyang public image na basagulera, maldita, bastos, ugaling sanggano, 'di ba? Yan naman hindi lang image ni Sara, yan ang katotohanan na ugali niya. Kagaya din ng kanyang ama. 'Di ba? Ganyan naman si Duterte. At proud pa nga yung kanilang mga taga-suporta, totoong tao daw. Pero ngayon makita po natin diyan sa mga graduation ng mga bata, umiikot si Sara Duterte. Ha? Napakalaking kaplastikan po niyan. Sa totoo lamang po tayo. Sa kanya, kay Sara, kay Baste Duterte at sa kanyang kapatid na si Polong, di ba? Silang magkakapatid. Alam naman ng buong bayan kung ano sila, kung anong ugali nila, kung paano sila magsalita, kung paano sila kumilos, di ba? Alam ng buong bayan na itong pamilya Duterte ay siga-siga diyan sa Davao, at nung naging presidente ang tatay nila, buong Pilipinas ay siga-siga sila. Ha? Sila yung tipo ng pamilya na kapag kinontra ay ginagantihan nila. Mapaghihiganti at talaga pong marahas. Ha? Karahasan, yung tatay niya minura yung Diyos, binastos yung mga madre, lahat na po binastos di ba? Si Rodrigo Duterte yun. Public knowledge po yan. Public video. Hindi po yan paninira. Ganon din si Sara Duterte. Yung kanyang asal, pag-uugali, pananalita, mga ginawa niya, bastos po, walang galang, walang modo, barumbado, sanggano. Ganon din si Baste, tsaka si Polong. So, hindi po yan paninira, kundi yan po ang nakita ng taong bayan sa kanila. Pero kung ngayon, ganito ang gagawin ni Sara, iikot siya sa mga eskwelahan, ayan pa, kausap pa nga mga bata, di ba? Pati mga bata ginagamit sa propaganda, di ba? Ginagamit niya yan para palabasin na siya'y mapagmahal, mapagkalingang tao. Wala na po. Hindi na kayang lokohin ni Sara Duterte ang nakararaming mamamayan. Kumbaga wala na. Kumbaga nakita, nahubaran na po ng maskara itong pamilya Duterte. Ito yung mga halimaw na talagang ang gusto nila ay makabalik sa kapangyarihan at para muling masabi nating makapaghasik ng lagim sa bayang Pilipinas. So, Sara, kunwari mabait, pero alam naman natin, alam ng buong bayan, hindi mabait si Sara, kundi pag maging presidente yan, unang agenda niyan, maghiganti. Maghihiganti po yan at malamang pa, marami nagsasabi, mas malala pa yan si Sara Duterte sa kanyang ama. Mas malala, mas mabagsik, mas bastos, mas sanggano, at talagang maghihiganti po yan si Sara Duterte. Kaya yung mga sinasabi niya tungkol sa huwag sumali sa pananakit sa kapwa, pang-aapi, yan po'y malaking kaplastikan at pagkukunwari. Pero hindi na po yan na tingin ko papaniwalaan ng maraming mamamayan. So kunwari ilang na mabait, pero hindi po siya mabait. No? Alam po nating lahat yan. So Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.